pwede nating isagawa. Ipapakita po namin sa inyo, paano ba mag-CPR ng isang bata o kaya ng isang medyo nakakatanda na? Paano po ba bigyan ng lunas ang isang taong nasa isang sakuna o kaya nagbe-bleed na or something like that. So, mamaya po ha, at sa mga nakikinig naman po sa radyo, huwag po kayo mag-alala dahil unti-unti po namin i-explain sa inyo para magkaroon po kayo ng picture para malaman din po ninyo kung ano po ang gagawin kung sakali pong meron po kayo nakitang kapamilya o sa kalsada man lamang na kailangan po ng tulong. Now, Mark, paano ka napunta sa ganitong klaseng trabaho? Ilang taong ka na ba dito? Sa church ko kasi, kakasimula ko rin lang po. Pero kagustuhan kong sumali sa church kasi yung mga ganitong sakuna, hindi lang naman to basta-basta. Wala tong okasyon eh. So, mamaya may makikita ka dyan na bigla na lang natumba, may sakit na pala sa puso. So, yung interest mo na gustong tumulong, aware ka kung paano siya tutulungan. And sa Cheers, binibigay namin yung mga ganong klaseng training. Sa pagtulong ba, ilang minuto ba ang tinatagal bago mo talagang dapat tulungan yung isang taong in distress? 3 to 5 minutes. Ganun lang kabilis? 3 to 5 minutes? Minsan pa nga hindi pa dumadating yung ambulansya, 3 to 5 minutes. So ano nangyayari ng Sandy? Pagka ganun? Kung halimbawa po ang kaso po natin ay cardiac arrest or sudden cardiac arrest. So within 3 to 5 minutes dapat po mabigyan natin siya ng unang lunas or yung sinasabi nating rescue breathing at saka CPR. Dahil after 5 minutes, bubababa na po yung chance niyang mabuhay. Dahil po yung brain natin can accommodate oxygenated blood only within 3 to 5 minutes. After that, either maging paralyzed po tayo o kaya comatose. Yun yung po sinasabi na, gulay na siya, ganon. Oo, di. Wala nang buhay yun kung gulay ka na eh. Kasi nakatunganga ka na lang hanggang sa, I'm sad to say, no? Pero pag gulay ka na, wala ka na talagang kinabukasan eh. Tsaka yung mga nasa paligid mo, talagang hirap rin. Yes. Dahil they have to maintain your life, they have to maintain your they give you a certain kind of maintenance. Yes. Hindi ba? So, talagang mahirap din. Pero ito kasama po natin si Mr. Alvin Goriseta. Sir, balita ko ikaw po ay isang OFW na nagbalik Pilipinas. Opo, kararating ko lang po, bakit 7 weeks lang po akong galing Thailand. Nagre-represent po ako ng North Training Center sa Iloilo na napili ng kids na magsasagawa nitong training na ito. Excited po kami na kami yung napili sa Western Visayas because I see opportunity and makakatulong po ito sa, hindi lang sa nurses, sa mga layman. We happen to na makapanayam namin si Sir Marco Santo Tomas kahapon. Kinuwento ko sa kanya yung buhay namin mga nurse sa abroad na mahirap din. Nakala ng tao na may minutes lang kami ng dollar doon sa pero nahirap. Pero sinabi niya na mayroon tayong shortage po ng nurses na trabaho sa Pilipinas. Dahil po, ang focus po ng nurses, nasa 4 walls lang ng hospital ang trabaho. Ito po ang susi na i-introduce namin na magkakatrabaho po ang nurses o kahit hindi nurse sa ganitong paraan. Napagkakaroon tayo na mawawala ho yung shortage. Malalagay natin sila sa community instead sa hospital. Okay. It's time na baguhin natin yung vision natin. So, ibig sabihin pala, sir, kasi kadalasan pag naiisip natin, nasa ospital lang ang mga nurse. So, ang sinasabi mo, ito yung pagkakataon kung saan yung mga nurse pwedeng lumabas ng ospital, makatulong sa ibang tao, and at the same time, kung hindi ka naman nurse, pero gusto mong magkaroon ng career sa health sector, ito rin yung isang pagkakataon para pumasok ka dito at kumita. Teka lang. Bago natin pag-usapan yung training na yan, kasi sa ating pagbabalik, yan po ang ating tututukan. Tayo matuto, no? Ito muna pong trabaho ng pagiging isang rescue worker. Bumalik po kayo dito sa Pilipinas dahil nag-retire po ba kayo? Hindi po. Yung may-ari po ng